Karon nga Domingo, ang Domingo pagkatapos sang solemnity sang Epipania sang Ginoo, ang aton santos nga simbahan nagasaulog sang kapistahan sang pagbunyag sang aton Ginoong Hesukristo dito sa suba sang Jordan paagi kay Juan nga magbubunyag. Paagi sining pagsaulog naton sang kapistahan sang pagbunyag sang aton Ginoong Hesukristo, aton ginatapos ang panahon sang Pasko sa pagkatao. Sa simple nga pulong, karon nga adlaw, amo ang ulahi nga adlaw sang Christmas season. Buwas, mag-umpisa na ang ordinary season. Tama lang gid nga tapuson naton ang panahon sang Pasko sang pagkatao sang Ginoo dira sa pagsaulog sa pagbunyag sang Ginoo. Sa pagsaulog naton sang Pasko sang pagkatao sang Ginoo, inasaulog naton ang pagkahimo nga tao sang Dios, sang anak sang Dios, sang walay katapusan nga pulong dira kay Hesukristo. Sa pagbunyag sa aton Ginoo, ginpadayag ang madalong kaglapad nga kahulugan sining pagkahimo nga tao sang anak sang Dios sa walay kinutuban, ang walay kinutuban nga pulong sang Dios. Isa sa mga powerful nga images nga ginpakita dira sa panghitabo sa pagbunyag sang Ginoo, no? Amo ang pag-abri sang langit, sang nagbutwa ang Ginoo halin sa tubig sa din siya ginbunyagan, sa pagtangla niya, no? Hambal ni Mateo kag Lucas nag-abri ang langit. Pero kay Marcos, mas may grabe pa siya nga pulong gingamit, no? Para kay Marcos, wala lang nag-abri ang langit pagkatapos mabunyagan ang Ginoo. Dira sa pagbunyag sang Ginoo, ang langit wala lang nag-abri kundi nagising. No? Tandaan ta nga atong Advent season, isa sa mga paborito naton nga ginakuhaan sang pagbasa amo ang sa libro ni Propeta Isaias. Isa sa mga pangamuyo ni Isaias sa ulahi nga parte, katatlo nga parte sa iyang nga libro, no? Nga tani magising ang langit. Ang muling pangamuyo ni Isaias nga tani magising ang langit. Nga hindi lang maabrihan ang langit sang makadali o abrihan sang gamay, nga makasilip ang Dios kag makasilip kita. Ang pangamuyo ni Isaias nga maabri ang langit sa lapad nga paagi nga permanente na nga way gabalabag. Hindi lang nga maabrihan kundi kung ano man gabalabag magising makuha. No? Kagtandaan ta kay Marcos, ang iyang nga ebanghelyo nag-umpisa dira sa paggising sa langit sang pagbunyag sang Ginoo, kag sa katapusan dira sa paglansang kay Jesus sa krus, nagising ang kurtina dito sa pinakabalaan nga parte sang templo. Ang kurtina nga hiwalay sa balaan kag kalibutanon nga butang, sa balaan kag makasasala nga sa balaan nga butang sang Dios kag makasasala nga kalibutan. Tungod kay Jesus, ang kurtina wala lang ginabrihan kundi nagising kag ginkuha na ang kurtina nga nagahiwalay. Amo nang ginapadayag ni Marcos sa aton nga amo na ka-importante ang pagbunyag sang Ginoo. Kay dira sa pagbunyag sang Ginoo ginpadayag, ginpaklaro na gid nga tungod kay dira kay Jesus nagabot na ang Mesiyas,
dira kay Jesus amo na ang Dios nga nahimo nga tao. Anuman ang gatunga sa langit kag duta, no? Gingisi na, ginkuha na sa permanente nga paagi nga hindi na ina mabalik nga nagahiwalay sa langit kag duta. Sa ano nga paagi, sa ano nga kahulugan nga gisi na ang langit kag wala na sang permanente nga naghiwalay sa langit kag sa duta, sa balaan, labing balaan kag mas labing makasasala. May tatlo again ka images gingamit si Marcos, no? Nga in what sense, in what way nga ang langit na gisi na. Ang una amo ang pagbunyag mismo, no? Ni Jesus. Dira nga paagi makita ta kung sa ano nga kahulugan nagisi na ang langit. Ang ikaduha nga paagingin paklaro ni Marcos kung paano nagisi ang langit. Amo ang tung pagkunsad ni Jesus alin sa tubig kag nakita niya sa pag-abri sang langit, sa pagisi sang langit nga nagkunsad ang Espiritu Santo sa porma sang kalapati, no? Ang katatlo nga gingamit nga image ni Marcos agud ipaklaro kung paano nagisi ang langit, no? Amo ang tingog nga nabatian halin sa langit nga nagsiling kay Jesus nga si Jesus ang hinigugma nga anak kag nalipay gid ako sa imo. So isa-isahon ta una ang pagbunyag. Sa ano nga paagi nagapahayag ini sang kahulugan sa pagisi sang langit. Sa tanan nga ebanghelyo ginpaklaro nga si Jesus nagumpisa ang iya public ministry dira sa pagbunyag sa iya sa Jordan ni Juan Bautista. Amuning ginatawag nga umpisa sang public life and ministry ni Jesus. Before sini wala kita may nabalaan in a way nga nabalaan sang kadamuan, no? Maski itong infancy narratives, nabalaan lang to sang pipila ka tao kung anumang detalye, no? Pero ang umpisa sa pagbunyag ni Jesus kasaganan sa iya kinabuhi, nabalaan sang kadamuan sa mga tao sa iyang panahon, no? Kag klaro, no? Historically, that means may mga madamo nga witnesses sa iyang panahon nga ginbunyagan siya ni Juan pagdra sa pagbunyag sa iya nagumpisa iyang public ministry, no? Pero kay Marcos lain ang pagbunyag ni Jesus sa pagbunyag sang iban nga mga tao nga ginbunyagan ni Juan, no? Kay sa umpisa pa lang sang ebanghelyo ginpahibalo sa aton ni Marcos nga ining si Jesus amo ni ang Mesiyas, amo ni ang anak sang Dios. Gani ano karon ang kahulugan sa iyang pagbunyag kung siya ang Mesiyas, siya ang manluluwas, na kinahanglan siya maluwas sa sala kung wala man siya sang sala, no? Kung siya anak sang Dios, so siya pinakabalaan, hindi lang siya wala sang sala, hindi siya makahimo sang sala, no? He is not only without sin, he is incapable of sin. So ano ang kahulugan sang pagbunyag sa iya ni Juan, no? Para kay Marcos kag sa iban man nga mga ebanghelista, si Jesus nga Mesiyas nga manluluwas, nga siya nga wala sala, nga siya ang magluwas sa aton sa sala. Siya ang anak sa Dios nga hindi makasala, kag siya ang may gahom makaluwas sa aton sa sala bilang Dios. Na bunyagan ni Juan hindi sa pagwala sa iya sala, kundi good nga mahiusa siya, hindi lang bilang tao, kundi dira sa iyang pagka-Diyos, kag bilang Mesiyas, mahiusa siya sa tanan nga mga tao. Hindi lang kung anong maayo sa mga tao kag sa kalibutan, kundi mahiusa siya sa taga-tao kag sa tanan nga mga tao kag sa tanan sa kalibutan.
Maski dira sa ila nga sala kag pagpakasala. Sa tanan nga malain dira sa ila kag sa kalibutan. Tanan nga nagadalasang pag-antos, tanan nga pag-antos. Nga dalasang sala kag malain. Kag tanan nga pag-antos kag kamatayon nga dalas sina. Amo lang kahulugan sang pagbunyag kay Jesus sa tubig sa Jordan ni Juan Bautista. No? Hindi lang nagiusa siya sa makasala nga tao kag makasala nga kalibutan. Upod ang pag-antos kag kamatayon nga dalas sini. Kundi ginpastan niya, ginako niya. Wala lang siya nagiusa sa tao kag kalibutan nga makasala, kundi ginpasan kag ginako niya ang sala kag ang bunga sang sala, ang pag-antos kag kamatayon, ginpasan niya kag ginako niya. Kung ang Dios mismo dira sa bugtong anak na himo nga tao, naghiusa sa aton, hindi lang kung maayo kita kag dira lang sa aton pagka maayo pag sang aton kalibutan, kundi maski dira sa aton pagpakasala, maski dira sa grabe naton nga pag-antos kag kamatayon nga dalasang sala kag kahuyang sining kalibutan. Kung amo na ginhimo sang Dios dira kay Jesus, ang Dios nga nahimo nga tao, hambal ni San Pablo sa sulat sa mga taga-Roma, ti ano pang makahiwalay sa aton sa Dios. No? Kung ginhatag na sa Diyos, kag naghiusan na siya sa aton, maski sa aton pagpakasala, wala na sang makahiwalay sa aton sa paghigugma sang Diyos dira kay Kristo. Wala na makahiwalay sa aton sa Diyos. Maski ang aton grabe nga pagpakasala, maski grabe nga kasakit kag kamatayon, hindi na makahiwalay sa aton sa Diyos. Kag hindi makahiwalay sa Diyos sa aton. Gani dira sa pagbunyag ni Jesus, tama gid hambal ni Marcos. Wala lang ginabrihan ang langit kag daw nagsilip ang Dios kag ginkamusta tan-on ta ang mga tao kung kamusta na sila. O ginpabri ang langit kag ginpasilip kita sa Dios para malugpayan kita sang makadali sang aton pag-antos nga dala sang aton sala. Kundi ginabri ang langit kag ang duta sa bagay nga wala lang nagasilip ang Diyos, kundi upod na ang Diyos sa aton. Di lang sa aton ikamahayo, kundi maski sa aton pagpakasala, kag sa aton kasakit kag kamatayon. Upod ang Diyos dira sa pag-ako, pagpasan ang sang aton mga sala kag kahuyang. Tuod gid nga nagisi ang langit kag ang Diyos upod na naton sa bagay nga hindi mabawi. Ikaduha, si Jesus wala lang nagpabilin, nagtusmaw sa tubig, no? Hambal ni Juan, kag hambal man ni Lucas, kag ni Mateo, nagbutwa siya sa tubig. No? Sa pagbutwa na siyang tubig, dito niya nakita na nag-abri ang langit. No? Kag nagkunsad ang Espiritu Santo. Anong bot silingon sini, no? Gapati kita, no? Nga sa sulod sang Diyos, hindi lang isa ka Diyos, kundi may tatlo ka persona, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Sa walay kinutuban ang isa ka Diyos, amo ang panagiusa sang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Sang pagpadala kay Jesus ang bugtong nga anak sang Diyos sa way kinutuban dira sa isa ka Diyos nga nahimo nga tao. Hindi lang siya ang ginpadala agud magiusa sa tao, no? Dira sa iya hindi ka maayo kundi kalain. Although ang anak sang Diyos sa walay kinutuban lang ang nahimo nga tao, pero hindi po silingon siya lang ang ginpadala sa kalibutan. Sa pagpadala sa bugtong anak na nahimo nga tao, ginbukbuk man ang Espiritu Santo. Hindi lang sa pagsisino nga tao, no? Wala lang ginbukbo ang Espiritu Santo sa kalibutan,
Kaya halin pa sa idasunugdanan, ara naman ng Espiritu Santo. Pero lain ang pagbubo sang Espiritu Santo dira sa bugtong anak nga nahimo nga tao. Kay mas madalom kag di na mabawi nga pagbubo sang Espiritu Santo. Ang ginbubo. Kag sa pagbubo dira kay Jesus, ginbubo dira hindi lang tungod siya ang bugtong nga anak, kundi siya ang bugtong anak nga nahimo nga tao. Ani ginbubo hindi lang sa iya pagka-Diyos, kundi sa iya nga pagka-tao. Gani ginapa klaro ni Marcos sa aton. Hindi lang nga nag-abot ang Diyos sa aton sa di malabwan kag di na mabawi nga paagi dira sa bugtong nga anak. Ang Espiritu Santo man nga ara na sa kalibutan, mas ginbubo pagid nga gaawas-awas sa di malabwan kag mabawi na nga paagi sa kay Jesus kag dira kay Jesus sa tanan nga mga tao kag sa tanan nga kalibutan, no? Tuod nga ara na ang Espiritu Santo sa kalibutan, pero wala ta pa makita kung ano ini kagamhanan kag ano ini kadalom nga magsulod sa tao kag sa kalibutan, kag ano ini kalapad maglapta kung hindi ta makita dira kay Hesukristo, kag hindi ina matabo kung wala pa nagabot si Hesukristo. Gani gapati kita nga mga Kristiyano, no? Nga labaw pa sa mga spirito, damo man spirito sa kalibutan, ang kalibutan ta, hindi lang kalibutan nga makita ta. Maski kita ang aton gahom, maayo man malain, hindi lang pisikal, no? May mga gahom kita nga hindi makita, kag labaw pa sa makita. Ang gahom sang aton kalag, kag spirito. Ang gahom sang kalibutan, nahalin man sa Diyos, hindi lang gahom nga material. There's such thing as invisible and spiritual power greater than the material power. And some of these powers, by our misuse, might be destructive to us and to the world. And as we misuse them, they become more destructive. And oftentimes, we are overwhelmed by this, not so much by the raw material, natural power, but the much greater spiritual, and we could say even supernatural powers at work in the world for good and for evil. But we are not afraid. No? Not so much only because the Spirit of God has been here in the world since creation. But it has been poured out in an unsurpassable, irrevocable way because Jesus has already come. And with Him, the Spirit has come in a more powerful and deepest way. No? Amo gani na nga kaya ni Jesus hindi lang makighiusa sa sala, kundi kaya niya nga makagwa sa sala tungod kay hindi lang siya anak sang Diyos sa walay kinutuban nga nahimo nga tao, kundi siya ang Diyos nga nahimo nga tao, ginganham sa labaw kag madalom nga paagi kag di mabawi nga paagi sang Espiritu Santo. No? Kag kita nga gatuo sa iya nga nahiusa sa iya labi na sa bunyag. Nahiusa hindi lang kay Kristo, nahiusa man sa Espiritu Santo. No? Ang mga gapati kita na labaw pa sa aton kahuyang, wala lang naghiusa si Kristo sa akon, kahuyang, sa aton kahuyang, maski sa aton kalain. Hintagaan niya kita sang gahom, mga mas gamhanan pa, sang malain sa aton kag sa kalibutan, ang iya gahom mismo, ang Espiritu sang iya amay, kag sang iyang Espiritu Santo, nga kaya naton lampasan anuman malain kag hindi maayo sa sining kalibutan kag sa aton. Amo gani nga kita nga mga Kristiyano, daw buang-buang kita nga may kaisog kita nga maghambal nga maghimo kita maayo, nga maghambal kita sang malain hindi pa malikas, nga maski ano kalain sang tao himuan gyapon naton sang maayo. Maski ano pa kalain nga katabo sa aton palibot, grabe pag-antos, ginatawag kita sa paghimo sang maayo. Ano ang matuod, ano ang mahigugmaon, ano nagadalas ang pagidahit? Hindi tungod sa aton, no? Tungod kay ang Espiritu Santo, ara na sa kalibutan, nag-abot na ang Mesiyas, nahimo na nga tao ang Diyos. No? Ikatatlo, no? Ang tingog nga nabatian, na abriang langit, no? Kag may tingog nga nabatian,
nga naghambal kay Jesus, ikaw ang akong higugmang nga anak, nalipay gid ako sa imo. No? Ginapakilala sa aton, nga ini galing nabunyagan, nga nagbutwa sa tubig, nga gingamhan sang Espiritu Santo. Anak ni sang Diyos sa walay kinutuban, nga muning pinalangga sang amay sa walay kinutuban. Karon nahimo nga tao, nga nag-ako sang sala, kag dira saya pagkatao, ginbubuan sang Espiritu Santo. Lain ang paghambal, no? Sa walay kinutuban bilang Diyos, sa ka-Diyos, na higugma kag nahamot ang amay. Pero karon sa pagtulok niya sa anak na nahimo nga tao, hindi lang ang anak sa walay kinutuban sa iya pagka-Diyos ang makita niya. Sa katanaw niya sa iya anak sa walay kinutuban, makita na niya upod ang pagkatawo ni Jesus. Gani upod sa iya paghambal nga, amuni akon pinalangga. Hindi lang ang iya pinalangga ang anak sang Diyos, upod ang iya pagkatao. Kag tanan nga mga tao nga nahiusa dira kay Jesus, tungod kay nahimo siya nga tao. Kag ang kalibutan nga kabahin sa aton pagkatao, kabahin na sa pinalangga sang Diyos. Gani ang balila sa tagatulok na karon sang amay sa iya anak sa walay kinutuban, hindi niya na matanaw ang iya anak, hindi niya makita ang tao. Upod sa iya kahuyang, upod sa iya kafalpakan, upod sa iya kalain. Sa tagatulok niya sa iya anak sa sulod sang pagka-Diyos, sa umpisa sa nahimo nga tao ang Diyos, hindi niya na makita nga ang anak lang, upod niya makita nga aton kalibutan, upod ang maayo kag aton mga kalain, upod ang aton kalipay kag pag-antos. Kag sina nga kalibutan nga makita niya dira si anak, siya nagahambal, amo ini ang akon pinalangga nga anak. Pinalangga ko gid kay nalipay gid ako sini, nahamot gid ako sa imo. Gani sa sini nga kalibutan kung isa tungod sa mga malaing nga katabo sa aton kag sa aton palibot, daw pamatyag ta, daw gingabaan kita, daw sinalikway kita, daw rejected kita, daw ay gapamati sa aton, daw waay may gakilala sa aton, daw ay may gapalangga sa aton, waay may ga-like sa aton, waay may gabasa sa aton nga social media. Pero labaw pa sina, no? Sa makita man naton o mabatian. Tungod na lumos kita sa pagpamati sang kalibutan, may tingog nga mas dalom kung kabalo kita mamati. Nga nagahambal kay Jesus, nagpagi sina, naghambal sa aton, nga kita man upod kay Jesus, ang pinalangga na anak, kag nahamot gid ang Diyos sa aton. Kag amo na ang pinaka-importante nga identity ta. Di pa kasaganan sa aton, we base our identity kung paano kita ginhigugma kag ginbaton sang tao. Kung isa dira nakabase ang aton self-esteem, self-worth. No? Kani kung waay sang may nagahigugma sa aton as if daw waay kita bili, daw waay kita sang dignidad, daw hindi kita pinalangga. Pero ginapahibalo sa aton ebanghelyo nga labaw pa sa pagpalangga sang tao, ang pinaka-importante nga pinalangga kita sang Diyos. Kag ara nagapabilin, kag hindi gid madula ang aton dignidad kag bili, maski ano pa matabo sa aton. Amo gani na nga ang simbahan, wala gid nagauntad sa pagsangyaw, no? Nga wala gid katungod nga magpatay, magdaog-daog, mag-insulto, magpanubo sang tao. Kay taga-tao, maski sino pa siya, pinalangga siya nga anak sang Diyos. Dira kay Jesucristo manahimo nga tao. No? Hambal nila, no? Kasaganan daw kung manubo ang pagtanaw ta sang tao, kung akig kita sa tao, daw projection lang daw na, no? Daw kapakita lang na manubo man pagtanaw ta sa aton kaugalingon. No? Tung mga tao nga akig sa iban siguro pareha sa akon, akig na sila tungod, akig na sila sa ila kaugalingon. No? Tung mga tao nga palaaway tungod kay hindi nila mabaton ang ila kaugalingon. There's so much violence in the world. So much because kapay pila sa aton daw kanubo sang pananaw sa kaugalingon. So much self-hatred. But if we only know and come to that experience of Jesus as the beloved Son, and see ourselves that no matter what happens, we are the beloved sons in the Son. We are the beloved children in the only begotten Son. How much God the Father delights in us by sending His Son
and His Spirit to us, then we are more than all the sparrows, all the things in the world. Kapay pa, nga sining pagsaulog naton sa pagbunyag sang Ginoo, paagi sining pagsaulog naton sang panahon sa Pasko sa pagkatao, nga ginatapos naton sa sining nga Domingo, makilala ta kung gaano ka kita ginhigugma sa Dios, kag paano niya naging pakita sa pagkahimo nga anak sa iyang bugtong nga anak. Nahiusa siya sa aton kalibutan sa maayo kag malain. Ginpadala niya na ang iyang Espiritu sa madalong kag di mabawi nga paagi. Kita hindi na madula nga kita iya pinalangga nga anak, ang hindi na madula nga mahamuot kag nalipay siya sa aton. Tuod gid, no? Nga naabri ang langit hindi lang sang Christmas season. Gasulod kita sa bilog nga tuig. Nga kabalo kita nga nagisi, nagidya. Hindi lang Christmas nga daw kanami, bilog nga tuig daw Christmas. No? Nagisi na ang langit. Upod na ang Diyos sa aton kasubo kag kalipay. Ara na ang iyang gahom sang Espiritu Santo sa pag-atubang tasang mga malain sa aton kalibutan kag sa aton. Pabiling kita nga mga pinanangga nga anak sang Diyos. Pabiling nga nalipay ang Diyos sa atin.